Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarisa. Grabe. Mainit na mainit yung nangyari ngayon. Doon kay Yusek Claire Castro doon sa Canada. Ha, talagang pinag-uusapan ngayon yung kabastusan ng mga matatandang mga jobless, mga homeless doon sa Canada. Asasarap pag iinsultuhin itong mga to kasi ang babastos ng ugali. Grabe, parang hindi mga Pilipino, hindi nahiya. Grabe, yan talaga yung dugo ng mga DDS, mga bastos. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, ha? Kung paano nila binastos si Yusek Claire Castro, kung paano nila pinahiya ang lahing Pilipino doon sa Canada. Ang kakapal talaga ng mukha ng mga jobless na to. Pero bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna itong bagong-bagong YouTube channel natin para mahaba-haba po ang ating pag-uusapan. So yun na mga kababayan, ha? Balik tayo rito sa mga jobless, sa mga homeless. na kumumpronta kay Yusek Claire Castro, di ba? Alam nyo, normal lang sana. Di ba? Normal lang. Kausapin nyo. Pero wag naman yung kumprontahin nyo, sigawan ninyo sa harap, ha? Sa harap ng mga ibang lahi, ng mga Canadian. Di ba? Isipin ninyo yung ginawa ng mga jobless na to kay Atty. Claire Castro, ha? Sinong napahiya? Si Atty. Claire Castro ba? Hindi, kasi hindi naman sa kilala ng mga Canadian dun eh. Sinong napahiya? Ha? Si PBBM ba? Hindi rin, kasi wala naman si PBBM dun. Ang napahiya, yung lahi ng Pilipino at itong mga jobless na to. Dahil pinakita lang nila doon sa mga tao sa Canada na mga edukado na ang mga Pilipino ay hindi edukada gaya ng pinakita nila. 'Di ba? Dapat kinausap man lang sana nila si Yusek Claire Castro ng maayos kasi wala naman sila sa Pilipinas. 'Di ba? Dapat pinakita nila ron na kahit galit sila, maayos pa rin sila. Hindi yung pinakita nila yung ugali nilang pagkabasura, pagka-squatter, kaya nga, 'di ba? Kaya nga DDS kasi sila, kasi nga bastos mana kay digong na nakakulong na wala ng uwian. Ngayon, ha? Ano akala nyo? Napahiya nyo si Yusek Claire Castro? Tiyatawanan nga lang kayo sa interview. Di ba? Tiyatawanan lang kayo. Sabi nyo, pangit si Claire Castro. Tingnan nyo nga itsura ni Claire Castro. Sa itsura ninyo. Sige ha, ikumpara natin ha. Itsura ni Yusek Claire Castro at tingnan nyo itong isang babae na to. Di ba? Itsura pa lang, parang hindi na mapagkakatiwalaan. Di ba? Tingnan nyo, Di ba? Parang hindi na mapagkakatiwalaan yung itsura ng babae na yan. Ito pa, isa pa. Tingnan nyo, di ba? Tingnan nyo itsura niyan. Sa itsura ni Yusek Claire Castro. Si Yusek Claire Castro, yung mukha niya, proportion. Yung mukha nito, parisukat. Ito, tingnan nyo itong si nanay, itong si Manang Ilongga. tingnan nyo, di ba? Tingnan nyo, anong masasabi nyo sa mukha na yan, di ba? Anong masasabi nyo? Ako, tingin ko dyan, ha? Tingin ko lang, hindi ako sigurado. Tingin ko lang dyan, may tinatagwang utang sa Pilipinas, kaya nandiyan dyan. Alam niyo mga kababayan, sana hindi nyo ginanon si Claire Castro. Kasi Pilipino, buong Pilipino ang napahiya ron, hindi si Yusek. Tayo ang napahiya doon. In general, lahat ng Pilipino napahiya sa ginawa ng mga jobless na to. Isipin nyo, dami-dami mga Canadian doon. Parang ano yata yun, parang park yata yun, di ba? May mga maraming mga tao Nagsisigaw-sigaw sila, may mga nakatingin na mga foreigner, ng mga tao ron, ng mga local doon, mga Canadian na mga tao ron, nakatingin sa pinagagawa nila. Anong isipin ng mga tao na yun? Sa kanila, hindi uso yung mga ganyan. Dahil sumusunod sila sa mga leader nila. Hindi sila gumagawa-gawa ng ganyan. Tayo, nasampid lang dyan. Di ba? Kayo, nasampid lang dyan. Na nakatira lang dyan, nagka-citizen lang, akala nyo naman. Di ba? Di ba? Akala nyo naman, kayo na ang may-ari dyan sa Canada kung mag-asta-asta kayo. Huwag nyo gawing Pilipinas yan. Kasi mamaya, di ba? Mamaya,
personalin kayo. Gawing issue sa inyo yan. Ikaso sa inyo yan. Ma-deport pa kayo rito. Sabihin nyo na naman, panggigipit. Tanga pala kayo eh. Di ba? Tanga kayo. Yung ginawa nyo kay Claire Castro, buong Pilipinas pinahiya nyo, hindi siya. Sa tingin nyo, napahiya si Claire Castro? Hindi. Hindi siya napahiya. Pangiti-ngiti nga lang eh. Kahit nga nung in-interview siya eh, pangiti-ngiti lang rin eh. Pangisi-ngisi eh. Hindi, halatangang hindi na trauma eh. Yung anong kapalit niya sa ginawa nyo? Ang kapalit niyan, yung mga kamag-anak nyo rito sa Pilipinas, ay kinukutya ng mga kapitbahay. Dahil nakita nila yung kamag-anak nila sa Canada, ugaling basura, ugaling squatter. Kaya, pinagtatawanan ngayon, damay yung mga kamag-anak nyo dito. O kaya kung ako, kamag-anak ko to, i-unfriend ko to. Kasi bakit? Ugaling basura. Di ba? Pinakita niya kung ano ang pagka-squatter niya dito sa Pilipinas na dinala niya sa Canada. Dapat talaga kayo insultuhin kasi hindi dapat, dahil mali talaga yung ginawa nyo kay Yusek Claire Castro. Maling-mali po yun. Hindi ko pinagtatanggol si Yusek Claire Castro kasi syempre, alam mo naman, maka-BBM tayo. Pinagtatanggol ko siya kasi mali yung ginawa nyo para mapahiya ang lahing Pilipino. Yun po ang totoo yun. Tapos sasabihin pa ng iba sa comment section ng mga mangmang, sabi mo, nagtatrabaho ka dyan, bakit pa reels ka? Huy, mga mangmang kayo. Ano ba trabaho ni Yusek Claire Castro? 'Di ba? Yung ginagawa niyang pagre-reels na 'yon, pinapaliwanag niya kung ano yung event ni PBBM na nandoon siya. Kung bakit nandoon si PBBM, ano yung kailangan gawin ni PBBM. Yun yung nire-reels ni Yusek Claire Castro. Hindi gaya nyo. Nire-reels ninyo yung mga paghuhugas nyo ng plato, paglalaban ninyo, paglinis nyo ng bahay. Ganun ang ginagawa nyong reels na pang-vlog. Pero si Yusek Claire Castro, yung reels niya patungkol sa trabaho ni PBBM. Kahit tingnan nyo yan sa mga page ni Yusek Claire Castro, pati ng PCO. Kayo naman, ignorante kayo, pamangmang kayo. Kaya ko kayo iniinsulto eh. Kasi mga ugaling squatter kayo eh. Kaya kayo binabatikos ng mga Pilipino. Kasi yung ugali ninyo, halatang wala mga masyadong pinag-aralan, mga mabababa pinag-aralan. Ako, wala akong issue sa mga hindi nakapag-aral ha. Wala akong issue sa mga mabababa ang pinag-aralan ha. Ang issue ko rito, mababa na nga pinag-aralan nyo, bastos pa kayo. O, sa bagay, ano nga asahan mo kapag mababa pinag-aralan, di ba? Ano nga asahan mo na mababang pinag-aralan na DDS? Ano asahan mo dyan, di ba? Meron rin naman, sigurado ko, mga loyalista, hindi rin naman masyadong mga nakapag-aral. Pero hindi bastos. Nagaya nitong mga DDS na to, na mga jobless na nga, bastos pa. O kaya mga kabayan huwag natin pagpapansinin itong mga DDS na to na mga wala trabaho dyan sa Canada na mga homeless Pagtawanan lang natin ito kasi sila yung napapahiya. Yung mga kamag-anak nila rito, pinagtatawanan ng taong bayan kasi yung kamag-anak nila sa Canada, ugaling squatter, pinakita nila yung pagkabasura nila doon sa Canada, di ba? So bago tayo matapos, paki-subscribe po muna itong YouTube channel natin para mahaba-haba pa po ang ating pag-uusapan. Salamat.